Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa ngayon meron tayong 9 of Wands, Hanged Man, ito 6 of Wands, ito Sheep, the Wolf ay the Dog, at ang huli the Ring. A relationship reading tayo, pero more like long distance, or kung di man long distance relationship ay foreigner yung partner. So kung nasa Pilipinas edi long distance, kung nasa abroad pwede rin, may someone na nasa abroad. Kasal yung mga bida. Anyways, tingnan natin anong mabubuo kong senaryo. Nine of Wands, Hanged Man, 6 of Wands. Kasi ang dating sa akin dito sa dalawa, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may situation na maaring magpa-stuck sa kanila dito sa Hanged Man. Pero kahit ganon, nagpapakatatag, resilient dito. Ano kaya yun? Gawin natin tong Hanged Man. Nine of Pentacles. Parang kulang yung information, dagdagan pa natin. Kasi ang dating overall, Hanged Man, Nine of Pentacles, the Star, may ina-expect ang Leo dito. More like reward or wish. So overall, parang may minamanifest na outcome. Kaya lang ano yun? So sabihin natin reward nga, reward sa effort or wish na magkatotoo. Kaya lang kasi feeling ng iba sa inyo ay mukhang malabo dahil napunta nga sa Hanged Man na parang na-stuck or may illusion na bumabalot sa topic ng yun, blessing, reward, wish, or positive outcome. Kung baga, in short, ang dating parang may feeling ang Leo na mahirapan siyang i-manifest nga yung mga yon. Pero kahit ganoon,
nagpapakatatag dito sa 9 of Wands. Or baka matagal niya na tong hinihintay, pero tagal nga mangyari. Kasi ito ay card din ng sacrifice. So hindi siya biro. So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Maganda yung huli. 6 of Wands. 'Di ba? 6 of Wands ay may kinalaman sa recognition, award, celebration, ano pa nga ba? Celebration, success, victory. Pero more like nangyayari na siya, na parang ang tagal ng hinihintay na magkaroon na ng outcome. Pero tingin ko sa period na to magkakaroon na ng result, kasi nga nandun na yung 6 of Wands, pero para mas clear, kasi reward, blessing to ano kaya yun? Ano sa dalawa? Ano yung specific na topic ba? So reward, award, wish, inspiration, blessing. So alamin natin kung o baka promotion to or increased salary. Pero again, overall, para mas clear, ano ba yung gustong i-manifest ng Leo dito na parang tagal-tagal na nilang hinihintay na mangyari. Pero ang tagal nga mangyari dahil may hanggan na kailangan mong gumugol ng panahon, kasi waiting card din yan bukod sa sacrifice. Star na naman. Star to. Star ulit. Namatay ang ilaw. Ito Reaper. Ano nga ba yung Reaper? Sight, Moon, ano yung specific na tinutukoy ba dito? Meron tayong the Reaper, the stars, the moon. So more like sa career to. Tawag dito. Nagdadalawang isip ako kung relationship, pero more like career. Positive outcome sa career, like increased salary, promotion, may iba ng department, job description, o magkaroon na ng work, or magkaroon ng better salary, or ma-recognize sa skill, kasi may iba naman na hindi sila empleyado, 'di ba? May iba na freelancer, self-employed. So dito parang nag-wish ang iba sa inyo na makilala sa kanilang talent. More like dun siya tatama nga sa passion, career passion, salary, skill. Parang dito sa
sa Reaper natin, di ba, site yun. Kung baga, kasi dun sa hangman natin, waiting period, di ba? So, di mo masabi kung kailan magma-manifest, ang tagal nang hinihintay. So, dito sa Reaper, ang dating gusto na nilang mangyari na agad. Kasi siya ay card din ng something unexpected. So, ang dating gusto na ng Leo i-cut na yung waiting period at ma-manifest na itong gusto nilang i-manifest ng mga sinabi ko. Pero more like magma-manifest siya dahil nga nandito yung ba to? Six of Wands, 'di ba? Celebration card. So, ganun ang dating. So, ewan ko kung anong klaseng award reward may na-manifest ng iba sa inyo. Award reward or pag-pay off ng hard work, or baka gusto mag-abroad ng iba sa inyo, or baka gusto na umuwi ng Pilipinas. So, depende. Case to case basis. Pero overall, favorable outcome naman. Since dalawa yung star, siya ay card na favorable outcome. So, career yung tinopik natin dito. At hindi relationship. Dahil di relationship, ang bilis ng wedding. Teka, ano bang nauna? Kasi kailangan magsunod-sunod yung mga yan para pag binalikan ko, madali kong maaalala. Ito na lang. Advice or other predictions sa period na to. Oh, 9 of Pentacles na naman, ito nga, may 9 of Pentacles tayo. Uulit. So, pag ganun umuulit, ibig sabihin may emphasis sa meaning. Ito yung meaning, basahin ko na dito. So, sabi, accomplishment, inheritance, anong basa dito? Covetousness, self-care, reward, satisfaction, luxury. Ngayon, ito yung babasahin ko. Yung general advice at prediction sa period na to. Enjoy the results of all your hard work. Ito rin yung sinabi ko kanina. Pag-pay off ng hard work. Since 6 of Wands nga ang dulo. Ito. Take time out and the answer will come. At ang huli, sabi, own your space with confidence. Ngayon, dito tayo sa appearance. Magamit naman to dahil bihira ko gamitin. Ito yung clue sa pagkatao ng maaaring tamaan ng reading na to. Pwedeng kayo mismo to, person nyo, or someone na kakilala nyo, para lang ma-identify nyo. So, may someone dito, brown ng buhok. Pag brunette ay brown daw. Brown ng buhok. Kung di brown ng buhok, ay di brown ng balat. Kung di brown ng balat, ay di brown ang mata. Ito, round face. So, may someone na round ang shape ng face. Ito, white gray hair. So, may someone na mahilig magpakulay ng gray. Kahit hindi pa matanda. Tulad nito. Bagets pa siya, gusto niya na magmukhang matanda. Or ewan ko, trip niya siguro.
Trip niya yung kulay na gray. So, kung dito literal na may edad na, or regardless kung may edad or wala pa. Kasi nga, may mga tao na high school pa lang puti na buhok. Basta puti-puti na buhok. Or regardless kung ilang taon yan. Puti ang buhok or napakulay ng gray. Usually kasi, di ba, pag tumatanda. Pero may iba nga na high school pa lang. Puti na buhok. Ako yun eh. Puti na, pero hindi naman lahat. Pero nagsimula ng pumuti. Anyways, ito skinny payat. So, may isa mo na payat. Pero yung ka-workmate ko dati. Grabe. Kaka-graduate pa lang namin ng college. Puti na lahat ng buhok. Oh, ilang taon lang yung 20 lang yata siya. No? Pero sabi niya sa akin, college pa lang, puti na buhok niya lahat. So, case to case basis. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Since, haba pang time, lalagay tayo ng isa pang senaryo. Ibang senaryo. Kung di man nag-resonate sa inyo, yung senaryo kanina, baka dito na mag-resonate sa pangalawang reading. Ito, Five of Swords, the Devil, King of Wands, the Cross. Ayan, the Cross. The Rodent or the Mice o Mouse. Ito, the Anchor. Okay ang topic dito sa part na to. Tingnan natin anong mabubuo ko. Dagdagan ko to isa pa. Sinisip ko kung relationship ba to o career. Globe. Isa ba? Last na talaga. Ang makakuha ang idea eh. Ay, naging ano pa. 6 na. The Tower. The Fish. Dalawa yung money. Di career or money. Kaya hindi nakasya para ba to? Dito na lang. Di career na naman. Career or money? Teka. So, meron tayong the cross, the rodent, the anchor, the clover, the tower, the fish. Kasi ang dating sa akin, may financial issues. Kung di financial issues, ay career issues. Pero kung career issues, dun pa rin siya mag-lead sa money na parang di siya satisfied sa kinikita niya, or kung di man ganon, literal na financial issues, ibig sabihin marami siyang babayarin or naubusan na siya ng pera. Ngayon, ito Five of Swords, the Devil, King of Wands.
Ang dating sa akin, marami kasi siyang bisyo dito eh. Or lulong siya sa sugal. May pagka-impulsive kasi yung tao dito. Sa King of Wands, parang masyadong playful or happy-go-lucky. Doon nauubos ang pera niya. Sugal, bisyo, addiction, or anything na walang kabuluhan, or may kinalaman sa luxury, self-indulgence. Ngayon, uubos yung ano niya, savings, or nababaw na siguro siya sa utang. Pero more like lalaki yung bida dito. Lalaki to eh. Or babae kung masculine. Masculine energy. Anong future outcome niyan kung ganyan ang sitwasyon? Huh? Four of Swords, the Hermit, Three of Wands. So anong future outcome natin dito? Well, ang dating sa akin, ang future outcome natin ay magre-reflect sa topic ng recovery. So, ibig sabihin, mag-iisip ng paraan kung paano masosolve itong financial issues na kinakaharap ng bida natin, or kakaharapin pala. Pero ang final outcome ay 3 of Wands, na magiging open siya sa kung ano-anong source of income or sideline para lang makalikom ng pera pambayad sa mga dapat bayaran. Magiging ano siya dito, resourceful, in short, sa 3 of Wands natin. Lalapit din siya sa mga taong sa tingin niya ay pwedeng mag-offer sa kanya ng trabaho or regarding commission. So, ibig sabihin, mag-multitasking siya dito. Hindi lang isa yung source of income. Ano yung tumutunog? Sa akin ba yun? Anyways. Maganda naman yung naging outcome. Kasi ano eh, magiging resourceful nga siya dito at magiging explorative, inventive, kung paano mag-earn ng money. Yun nga lang kasi, 3 of Wands ay pwede rin waiting period. Pero at least dito, mas okay ito kaysa sa The Hangman. Kasi yung Hangman, literal na waiting period. Ito kasi ano eh, waiting period in a way na may tiyaga, may nilaga.
Kasi ito ay card ng growth. So, hindi man, let's say, makuha agad yung outcome, pero sure yun. Kung may consistency sa ginagawa. So, hindi man bigla ang prosperity. Ganun dating. Hindi man biglaan, pero nangyari pa rin. Yung prosperity, kung may consistency nga sa ginagawa. Magpe-pay off ang hard work. Kung may consistency, hanggang sa mabuo niya yung necessary amount na kailangan niya para sa pagbayad ng kanyang mga utang o babayarin. Pero kung career to, kasi let's say employed naman, kaya lang ang lit ng kita, ganun din. Magsa-sideline siya dito or double job. May iba kasi na ganun. 4 hours dito sa gantong job, 4 hours naman sa susunod. May iba nga 16 hours pa yung shift. Tulog lang ang pahinga. So, case to case basis. Anyways, puro career yan. Career, money. Ano ba yung nauna natin? Nakalimutan ko na. Unang reading. Promotion, promotion, celebration, recognition. Yun yata yun, nakalimutan ko na. Anyways, kuha tayo ng ibang detalye dito. Other information. Abi. Theft. Grabe din. Pero nangyayari yan sa totoong buhay, di ba? Kung nasaan pa yung simbahan, doon pa may nakawan, tulad doon sa Quiapo, Hindi naman sa loob. Pero mayroon din. Grabe din talaga sa panahon na yan. Yung akala mo holy place or holy land, doon pa yung talamak ang nakawan. Theft kasi to. Ito kasi cathedral, pag nakita ko to, hobby. Cathedral. So, malaking church. Or, sabihin na lang nating church nga. Whether sa loob or sa labas. Ingat na lang sa gamit. Kasi, baka manakawan. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Saan ko ba malagay ito? Masikip eh. Hindi na kaya ng lagayan ko. Maawas na siya. Ito, disease? Kaya yun. Disease. Oh, betrayal. Kaya weird naman. Disease, betrayal. Ano yun? Wrong diagnosis ba ito? Paloka. Teka. Tignan natin ng ibang information. O baka naman kaya nagka-disease ay dahil sa cheating partner, di ba? May cases na ganun. Mountain. Ay, oo. More like sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease due to cheating. Yun yung magiging problem. Big problem actually, mountain to. Kasi, di ba, may mga
sexually transmitted disease or sexually transmitted illness na hindi na curable, like HIV, Hepa B, Hepa C, yun yata, or basta hanapin nyo lang sa internet, may mga ganun nga disease, sexually transmitted disease na hindi na gumagaling, or let's say gumaling man, pero again, paano na-acquire? Due to cheating, or sabihin natin hindi naman ganun kalala, it's a bacterial vaginosis, pero disease pag disease kasi parang malala na, or hindi siya hindi siya madaling gumaling disease so yun na nga yung naisip ko, STD. So ingat na lang din kasi nga hindi natin masasabi yung partner kung loyal ba siya o hindi, although nakikita naman natin mukhang loyal, pero dun papasok yung betrayal kasi nga akala loyal, di pala. Beware. Or kung di man sa inyo itong mangyari, baka may mabalitaan kayo na ganun nga yung nangyari sa kakilala nyo or anyone na parang ina-idolize nyo, na karoon siya ng ganitong problem due to cheating. Anyways, dito naman tayo sa susunod. So dito, Leo, Cancer, kaya ng dalawang tao. Ayan. So pag dalawang tao, energy na lang sila. Kaya paano ko gagawing combination to Leo, Cancer? Leo tayo. Reading Cancer. Dagdagan na nga lang natin. Who knows? Baka maging tao pa yan. May bear tayo. Key. Sabihin natin may Leo. Ay, Leo nga pala tayo. May mag-offer ng job sa iba sa inyo, or kailangan ng backer. Kailangan ng Leo ng backer. So, yung mag-offer ng work, more like work to, mag-offer ng work or kailangan yung backer ay Leo or Cancer, para matulungan kayo dito regarding promotion or sa pag-hire ng work. So kung promotion, ayun nga, kailangan nyo ng backer, at ang backer ay Leo or Cancer. Ngayon naman, kung gusto nyo magka-work, kailangan nyo ng backer para ma-assure ang success. So again, yung influential na tao ay probably Leo, Cancer. Dahil na sa government, kailangan mo talaga ng backer. Or sa bigating workplace. Kasi may boss tayo dito. Ito nga ay success. Ito yung naisip ko na kailangang lapitan. Or pwede rin namang kung dito regarding work ay all about money. So sabihin natin may magpapautang sa iba sa inyo or mamimigay ng pera.
So, sino yun? Leo or Cancer? So, ano pa? Bukod doon. Career, money. O pwedeng ano to? All about health. So, kung may health issues, maganda lumapit sa health professional. Grabe, tatanungin mo pa kung Leo o Cancer. Pero ako, tingin ko kung nagkataon, Leo o Cancer, granted na yung success. Kung health, grabe din naman kung who knows. Pero depende eh. Meron kasing incurable na, or kung ganun man, incurable, at least mapapahaba pa rin ang buhay o may ibsa ng pain. Lalo na nga kung may kinalaman sa STD kanina, diba? So pwede rin kasi ito health, na mas matutulungan yung iba sa inyo kung ito nga, kung nagkataon ito yung health provider o professional, Leo, Cancer. Hindi man necessary, di kailangan tanungin. Pero kung nagkataon, or tingin ko malaki ang chance ng healing kung ganoon. Healing or improvement ng health condition, or let's say naman problema ang iba sa inyo sa workplace due to bullying. So ito yung tao na maaaring lapitan para mag-grant ang success. Leo, Cancer, kung boss or leader, supervisor, manager. Ito manager to eh. Assistant manager, boss, nutritionist nga rin to eh. Pero pwede rin tong lifestyle, change ng lifestyle. May mag-advise sa iba sa inyo o mag-engganyo mag-change ng lifestyle. Let's say mag-exercise. So sino yun? Leo, Cancer. Parang may iba sa inyo na yayakagin nitong Leo o Cancer na mag-gym or mag-diet, or for some reason i-prioritize ang health, maging vegan, let's say gano'n, or ewan ko kung anong something to do with health na maaring ito ang mga to yung mag-suggest. Cancer, Leo. Para ba ganito na? Ay, 30 minutes pala. So dahil dyan, dito na tayo sa last deck. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general prediction at advice nato sa period na to. Sabi dito, material attachment. Too much focus on visible trappings. Ay, di ano to? Kinalaman sa pagiging materialistic. Beware.
So, whether kayo yun or baka may ma-encounter kayong ganun na parang materialistic or masyadong nagbabrag ng luxury. Anyways, ano to? Spirit soul path. A personal evolution within your relationship. Para sa mga in relationship o interesado sa love life. At ang uli, ito bonding. As you get to know each other, you discover many things in common. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.